Manalangin po tayo. Taas po natin yung ating mga kamay. Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito na ginawa mo upang kami ay magkatipon-tipon, upang makinig ng iyong salita at higit sa lahat, maranasan namin ng Panginoon ang iyong paghipo sa umagang ito. Lord, alam po namin na marami kami pagkukulang, kaya sa araw na ito muli nagpapalinis kami sa iyo upang sa gayon, Panginoon, ay maluwalhati naming maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos sa buhay namin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, lahat ng naririto, gayon din naman yung mga nakikinig sa live stream. At Panginoon, umaasa kami, Panginoon, na lahat ng bagay na gagawin mo sa buhay namin, Panginoon, ay mararanasan namin. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa hanggang sa oras na ito ay iniingatan mo po kami. Gayon din naman, Panginoon, patuloy naming inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu na mag-ingat sa puso ng bawat isa habang kami ay gumaganap ng aming gawain sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Makakaupo na po tayo. Muli, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa gawain ng ating Panginoon. At yung pong mga narito pa sa labas, kung pwede po dito po tayo sa harap at patuloy po tayo sa ating gawain. At welcome po, kung meron pong mga bago rito, welcome po namin kayo sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, sa umagang ito, ang topic ko po medyo simple lang. Siguro po madalas naririnig natin to, madalas napapakinggan natin or napakinggan natin before. Pero ganun pa man, gusto ko pong i-share sa inyo itong aking maikling mensahe kasi bagamat dumarating sa atin to, bagamat nararanasan natin to, nasa atin ito, pero marami pa rin ang hindi masyadong nakakaunawa o masyadong hindi na-appreciate yung mga bagay na ito. Actually, ang title ko po ay Thank You Lord for the Blessings. Blessings po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. And hopefully, marami pong interesado pagdating sa blessings. Amen po ba? May mga naririnig po ako na sa ibang tao, bakit kayo mga born-again Christian o yung mga Kristiyano, bakit masyadong mababaw yung kaligayahan nyo? Narinig nyo rin po siguro yun sa iba. No? Pag meron kayong tinanggap na bagay, konting bagay, meron kayong ganito, thank you Lord. Hindi po ba? Merong mga bagay na pabor na dumating sa inyo, kung maliit, malaki, thank you Lord. Tama po ba? Tama lang po yun. Dapat nagpapasalamat po tayo at hindi tayo maubusan ng pagpapasalamat sa Lord o sa ating Panginoon kasi hindi naman po siya nauubusan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino po hindi pinagpala rito? Sino po hindi nakatanggap ng pagpapala? Nakatanggap po tayo. Akala nyo lamang po, wala kayong tinanggap. So, balikan po natin yung ating mga previous teachings to mga 2 Sundays ago o even nung Sundays. Maalala nyo po yung teaching natin about kung paano tayo tumanggap sa ating Panginoon. Unang-una, na-redeem tayo ng Panginoon. Nung tanggapin natin, o nung pinapasok natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, unang-una, na-redeem po tayo. Pag sinabi niyong na-redeem, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tayo po natubos na, redemption. Di po ba? Pagka po kayo may mga gift certificate o kung mga nakatanggap kayo ng mga ganito, nire-redeem po natin yan. So yung ating redemption o ating pagtubos, tinubos po tayo ng ating Panginoon sa kasalanan natin mula pa ng una hanggang sa kahuli-huli ang sandali na kasalanan na gawa natin, tinubos po tayo ng ating Panginoon. So yun po, isang biyaya na yun, na hindi po natin
siguro naiintindihan kung gaano, hindi po ba, kung gaano kalaki yung ginawa ng Panginoon para tubusin tayo. So pangalawa, yung pong sinasabi po natin na na-redeem po tayo at tayo po ay na-justified. So siguro naalala nyo last time na pag-aralan natin, we were being justified. So na-justified po tayo. Ay ibig sabihin, inaring ganap. So nung araw, kaaway tayo ng Diyos, kaaway tayo ng Amang Diyos, pero nang dumating si Kristo sa buhay natin, naging anak tayo ng Diyos. Imagine mo, kaaway kita kahapon, pero ngayon, hindi lang kita kaibigan, anak na kita. No? So parang, yun po ay biyaya ng Panginoon. Biyaya po niya sa atin yun. At ngayon po, yung buhay natin, narito po tayo sa buhay na tinatawag na sanctification o sanctified life. Ano po ito? Ito po yung buhay na pinapractice natin ngayon, yung pagiging pagkakatubos natin at yung pagiging pag-aaring ganap natin, ipinapractice po natin. Nandito po tayo sa proseso na to, sanctified life. O ibig sabihin po, pinapractice po natin yung pagiging banal. Amen po ba? So yun po yung mga bagay na biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon na minsan akala natin ang biyaya o yung pagpapala lamang ng Panginoon ay mostly or more on sa mga bagay o material na bagay. Marami po, doon pa lang. Nakatanggap na po tayo ng biyaya. At ang isa po, sinasabi po sa Romans 8 na mula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, pwede na nating tawagin ang ating Diyos Ama na Ama. Di ba? Pwede na natin siyang tawaging Ama. Nakalapit na nga tayo Inari na nga tayo. Naging anak na nga tayo No? So, at bukod pa doon, tayo po ay naging kanyang tagapagmana. Tagapagmana. Sabihin niyo po, tagapagmana. Tagapagmana. So, imagine nyo yung biyaya na ibinigay sa atin, yung pagpapalang binigay sa atin, at yung pagpapalang ibibigay pa sa atin, tinanggap na po natin. So, napakaraming bagay para magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sabi po, mula ngayon, pwede tayong makalapit sa kanyang trono without reservation. Kasi nung dati, hindi tayo makalapit sa Diyos kasi nga, kaaway natin siya. Di po ba? Pero ngayon, dahil tinuring tayong anak, makakalapit na tayo ng walang pag-aalinlangan. Amen po? Hindi na tayo mag-aalinlangan kasi tatay ko na to Sabi po sa Bible, di ba, kung ikaw ay may anak at humiling sa'yo ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Di po ba? Anak ka nga Di po ba? At hindi ganun ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ganun ang ating Amang Diyos na pag humiling tayo ay hindi yun ang ibibigay sa atin. Di po ba? Malinaw na, call me and I will answer. Answer thee. Call me and I will answer thee. Sasagot ako sa iyo. Di po ba? So, sa Hebrews 4 verse 16, sabi po, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Receive mercy and grace to help us in time of our needs. Sino ba ang hindi nangangailangan? Lahat po tayo, no? Hindi nang ibig sabihin in time of needs. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, nangangailangan po tayo. No? So, wala po tayong dahilan para hindi tayo lumapit sa ating Panginoon. Doon po tayo nagkulang sa paglapit sa Kanya. Amen po ba? Doon po tayo, may pangangailangan ako sa aking spiritual na kalagayan. Pero, alam mo yun, pero siguro nahihiya ka bang lumapit sa ating Panginoon? Di po ba? Nag-aalinlangan ka bang lumapit sa Kanya? May pangangailangan ako sa Kanya sa mga physical, may sakit ako, meron akong nararamdaman. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. At hindi po niya tayo pinipigilan na lumapit sa Kanya. Kasi nga po, siya po ay punong-puno ng biyaya. Amen po? Punong-puno ng biyaya ang ating Panginoon. Ang totoo niyan, sino ba talaga ang hindi nangangailangan? Siguro sa oras na ito, may mga pangangailangan tayo. Hindi po ba? Lahat tayo merong needs. Emotional, physical, lahat ng pangangailangan meron tayo. At hindi nauubos yung pangangailangan. Pero ganun pa man, hindi po nauubos ang biyaya ng ating Panginoon. Sabi niya, whatever you ask in my name, that I will do.
So, kung tatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, gagawin niya. So, may pangako ang Panginoon. At napakarami niyang pangako. Ask, seek, knock. Di po ba? Humingi kayo, kayo bibigyan. Humanap kayo, kayo makakatagpo, makakasumpong. At kumatok kayo, ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Napakarami pong paraan ng Panginoon para tayo ay i-bless. O yung pangangailangan natin kung paano natin masusumpunghan sa ating Panginoon. At iyon po ay tinuturo ng Bible. Material, yung mga financial needs natin, spiritual, nalulungkot tayo, yung joy natin, yung peace natin, yung physical na pangangailangan natin, healing, health, lahat po yan pangangailangan natin. At yan po yung mga bagay na hindi po natin mababayaran. At yun lang Diyos po, ang ating Panginoon Diyos lang po, ang pwedeng magbigay yan. At yun po ang tinatawag na biyaya. Sabihin niyo po, biyaya. Biyaya ng ating Panginoon. Pag sinabi mong biyaya, hindi mo hiningi yun, binibigay sa iyo yun ng Panginoon. At kung hinihingi mo, ang sabi, call unto me and I will answer thee. Sasagot ang ating Panginoon. So, saan tayo nagkulang? Nagkulang po tayo tayo po nagkulang mismo. Amen po ba? So, ang daming testimonies dito sa ating church, o maging sa ibang church, o siguro sa mga naririnig nyo sa mga live o sa mga live stream o mga testimonies ng mga Kristiyano kung paano sila pinagpala ng Panginoon, kung paano nalutas yung kanilang mga problema, at kung paano sila natugunan yung pangangailangan. Di po ba? Ang dami nating mga testimonies dyan. Actually, dito, ang dami po nagte-testify na kung paano ako pinagpala ni Lord na talagang sobra-sobra. Praise the Lord. Talaga merong ganun po. Talaga, pag nagpala ang Panginoon, sobra-sobra. Pag binigyan ka ng pabor ng Panginoon, talagang sobra-sobra. At para sa atin po yun, yung mga pagpapalang yan. No? Kaya nga po, ang sabi po sa isang kantang na inakanta natin, ang Panginoon, yung tinatawag nating waymaker. So, lahat ng paraan, ginagawa niya para sa atin. He is our miracle worker. No? Hindi natin pwedeng sabihin walang himala. Meron. Kasi merong Panginoon tayo na gumagawa ng himala para sa atin. At syempre, He is a promise keeper. No? Narinig niyo ko sa kanta natin, kung ano yung pinangako ng Panginoon sa atin, tinutupad niya yun. So, saan nagkakaroon tayo ng problema? No? Saan tayo nagkakaroon ng problema? Bakit minsan parang yung biyaya hindi yata dumarating sa akin? No? So, sabi ko nga, meron talagang tao, meron talagang sabihin na natin, mga kapwa natin Kristiyano na talagang binayaan ng Panginoon na sobra-sobra. Sabi nga nila, bonggang-bongga, di ba? O nagte-testify sila kung paano sila pinagpala ng Panginoon. So, meron naman nagte-testify, pinagpala ako sa ibang paraan. At kung pinagpala man ako na-bless man ako, nagkaroon ako ng blessings, parang yung iba, parang unti lang, di ba? Sabi ko, unti, meron pero unti lang, no? Pero meron din naman, nagtataka ko, na Kristiyano na, sasabihin sa iyo, hindi double yung W. Ano ibig sabihin W? Walang wala. Di po ba? Pag Kristiyano ko, kung sasabihin double yung W, dapat meron. Kasi ang Diyos hindi po pwedeng walang pagpapala o walang blessings na binibigay sa bawat isa. Ngayon, paano mo nasabi na walang himala? Paano mo nasabi na walang blessings? No? Bakit kaya? Di ba? Sabi sa Biblia, lalapit tayo sa Kanya at siya'y punong-puno ng awa. No? Bakit kaya? Saan kaya tayo nagkulang? O saan ka kaya nagkulang? Bakit parang walang dumadating na blessing o pagpapala sa buhay mo? Tanungin mo yung kasarili mo. Hindi ko na po tanungin nyo na lang po yung sarili nyo. Kung kayo yung nasa sitwasyon na parang WW, walang-wala, parang walang dumarating na biyaya sa buhay nyo, tanungin nyo na lang yung sarili nyo. Alam nyo po, may mga katotohanan na unang-una dapat nating maintindihan. Una sa lahat, God's blessings never run out. Hindi po nauubos ang pagpapala at biyaya ng Panginoon para sabihin mo na ikaw ay walang-wala. Amen po ba? Huwag mong sasabihin na walang-wala ka. Sabi po sa Psalms 23, mahaba po ito yung The Lord is my shepherd. Basahin niyo po yun. Mula sa mga material na bagay, spiritual na bagay na pangangailangan ng tao, medyo mahaba po ito. Nandun po ang Panginoon.
Lahat ng aspeto, lahat ng pangangailangan mo, nandun po ang Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala akong natanggap. So, every aspects ng buhay natin, pinagpapala tayo ng Panginoon. Isa pang katotohanan, hindi dahil righteous ako, o mabuti ako, o gumagawa ako sa Panginoon, kaya niya ako binibiyayaan. Para yan po doon sa mga nagte-testimonies tungkol po doon sa kanilang sinasabi ko na walang paglagyang biyaya. Di ba? Dami. Hindi po como matuwid ka, sumusunod ka sa Diyos o ano, ay sa'yo lang nakapokus ang biyaya ng Panginoon. Tandaan niyo po, time and chances happens to everyone. Lahat po ng pagkakataon, sitwasyon, at ay nangyayari sa bawat isa. Pwedeng pinagpala ka ngayon, o pwedeng hindi ka pinagpala ngayon, pero bukas, ang pagpapala ay darating sa iyo. Hindi po ba? Lahat po tayo ay may tsansa, may pagkakataon para dumating yung tinatawag natin yung mga, sabi na, chances. And time and chances happens to all. Pwedeng dumating sa iyo ang di magandang pangyayari, pwedeng dumating sa iyo yung magandang pangyayari. So kasi habang tayo nabubuhay, sabi nga, buhay tayo sa lilim ng kalangitan, ay pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari sa buhay natin. So anong mahalaga doon? Dapat handa po tayo. Amen? Handa po tayo na tumanggap. Handa po tayong mawalan. Handa po tayong kung kinukulang tayo o dapat handa tayo. Ibig sabihin, ang puso natin ready na okay, nawalan ako pero hindi ko dahilan yan. Hindi dahilan yan kasi may mas marami akong tinanggap. Alam niyo po si Apostol Pablo, napakaganda po nung kanyang mga liham sa mga unang Kristiyano nung araw, no? Yung kanyang pagbati, napakaganda. Unang-una, yung pagbati niya punong-puno ng pasasalamat. At talagang kahit na-appreciate niya lahat ng bagay na ginagawa. Imagine nyo, narinig, sinasabi po niya, mula nung marinig ko na kayo ay yung mga yung inyong church ay narinig ko na ganyan, tungkol sa mga gawain ng church niyo, ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Hindi po ba? Napaka mapagpasalamat siya. At isang napaka gandang bagay na pinagpapasalamat ni Apostol Pablo, yung time na pinagpapasalamat niya, yung bagay na kung saan nandun siya sa time na walang-wala. O yung W. Sabi niya, naranasan kong mawalan. Naranasan ko rin yung talagang napakarami kong, nandun ako sa kasaganaan. Sa Book of Ephesians, sinabi po niya talaga na lahat na yan parehas lang sa akin. Hindi po ba? Parehas lang sa akin yan. Kaya hindi ko pwedeng sabihin si Lord, hindi ako binibiyayaan. So, ibig sabihin, kung meron siya at nung wala siya, parehas lang. At hindi mo pwedeng sabihin na, oh Lord, hindi mo ako binibiyayaan. No? Parang parang nakalimutan mo na ako. No? Huwag po ganun. No? So, sabi nga po, kaya hindi naman hindi ka binebless ni Lord, parang hindi ka na matuwid. So, isang katotohanan din po yun. Hindi ibig sabihin na pasaway ka, kaya hindi ka binebless ng Panginoon. Yung kanina, sobra ang blessings kasi feeling niya, matuwid siya, o marami siyang ginagawa sa Panginoon, o mabuti siyang tao, hindi yun po ang batayan. Tandaan niyo po, ang sabi po sapagkat pinasisikat niya ang araw, sabi po sa Matthew 5:45, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. So parehas lang. So huwag mo isipin na nagkukulang ako kay Lord, kaya hindi ako binibiyayaan. At hindi pwedeng sabihin na, mabuti akong tao, kaya bonggang-bonggay dumadating sa aking biyaya. Hindi po ba? Parehas lang. Kung nagbibigay siya sa mayayaman, at pwede rin niyang hindi bigyan yung kumbaga, parehas lang siya ang Panginoon sa atin. Sabi nga, nagpapasikat siya ng araw sa masama at sa mabuti. Hindi po ba? Nagpapatak siya ng ulan sa makasalanan at sa matuwid. So, kung ano man yung merong sitwasyon ka, hindi mo pwedeng sabihin na
i-single out mo na kasi ganito ako, kaya hindi ako binibigyan ni Lord. Binibigyan po tayo ng ating Panginoon. No? So, yung iba, feeling nila, talagang pinagpala sila kasi bakit po? Kasi minsan, alam nyo, may mga tao talaga na pinagpala ng lubos. No? Umaapaw, siksik, limon. Naranasan po yan. Kasi bakit? Kasi naranasan po nila ang pagpalain kasi nagsumikap sila. Di ba? Sinunod nila yung mga alituntunin ng ating Panginoon kung paano pagpalain. Kumbaga na-unlock nila yung secret. Di ba? Parang may sikreto ang Diyos. May binibigay sa atin ng Panginoon. Katuruan kung paano tayo pagpalain. At yun, pag natutunan natin, na-apply natin sa buhay natin, dadating ang pagpapala sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, hindi po tayo dapat magdamdam kung tayo man ay nandun sa tinatawag na kawalan o minsan parang hindi dumadating sa iyo yung mga hiling mo sa ating Panginoon. So, although may mga nagsasabi, o siguro mayroon dito sa mahabang panahon na, Lord, bakit kaya hindi man lang ako napapatakan ng ulan ng iyong biyaya? Matagal na panahon na, parang hindi mo ako napapatakan ng ulan ng iyong biyaya. Di ba? O bakit parang hindi ako nasisikatan ng iyong pagpapala? Dahil sabi nga, sumisikat ang araw, pumapatak ang ulan, sa mabuti at masama, sa makasalanan at matuwid. So, makukompuse ka, ano ba talaga? Ano ba talaga? Bakit? Nagkulang ba ako? No? Sabi niya, ask, seek, and knock. Humingi ka, humanap ka, at kumatok ka. No? So, sabi niya, baka may problema minsan sa ating paghingi. Amen po. Sino po walang mga panalangin sa Diyos, walang hinihiling sa Diyos? Sino po rito? No, ang dami po ng prayer request natin, di po ba? So, meron talaga, may mga hinihiling tayo sa Diyos, pero minsan nasisingle out mo sarili mo. Bakit hindi kaya dumadating sa akin yung mga hinihiling ko sa Panginoon? Bakit kaya yung biyaya parang lumalagpas sa buhay ko? Di po ba? Bakit kaya yung karamdaman ko, ang tagal ko nang hinihiling sa Diyos, parang hindi ako gumagaling? No? Wag kang mawalan ng pag-asa sa Diyos kasi sabi ko nga, lahat po ng pagpapala ay binibigay ng Panginoon sa atin, ang biyaya. So baka naman yung paraan natin ng paglapit. Baka yung paraan natin ng paghingi, doon tayo nagkukulang sa ating Panginoon. No? So dapat i-examine din po natin yung ating sarili. Sabi niya, you ask and you don't receive because you ask wrongly. Sabi po sa James 4, humihingi ka nga, sabi ng Diyos, sabi po ni James, humihingi ka nga, pero baka mali yung paraan mo ng paghingi. Diba? Minsan, anuhin po natin, kwan po natin yung ating sarili. Kausapin po natin. Di po ba? I-evaluate po natin yung sarili natin. Matagal na akong hindi ng pagpapala ng Diyos eh. Yung hinihiling ko sa Kanya, pero bakit parang ang ilap-ilap ng pagpapala ng Diyos sa akin? Kuwan po natin yung ating sarili. No? Yung examine po natin, baka doon tayo nagkulang. Baka naman yung hinihingi natin o yung pamamaraan natin ng paghingi sa Panginoon, mali. May pagkukulang o may pagkakamali tayo. Alam niyo po, ang pwedeng isagot ng Panginoon sa atin pag tayo may hiling yes, pwedeng no. At pwede ring wait. At napag-aralan po natin yan dati pa. No? Pwedeng sabihin sa iyo instantly, yes, oo, darating yan. Meron talaga. At ang daming nagpapatotoo sa atin mga kapatid na dumating sa akin yung biyaya, dumating sa akin yung pagpapala ng Panginoon. Imagine ninyo, nag-ano ko ng prayer request, nagpa-pray ako. After 1 week, after 2 days, dumating sa akin yung biyaya. Totoo po, di po ba? Ang dami nagpapatotoo sa atin. At ako po din mismo, nagpatotoo po ako sa Panginoon na talagang, sabi ko sa inyo, nung nakaraang taon, no, may na-experience po ako sa aking kalusugan and pinanghawakan ko po yung sinabi ng Panginoon. At natuwa po ako kasi after nung ma-examine po ako, wala po yung yung pag-aalala ko kasi napakabuti ng Panginoon kasi instantly pinagaling niya ako. At yun po, pwede ring mangyari sa bawat isa sa atin. Pwede po tayong pagpalain ng Panginoon instantly. At pwede rin naman pong hindi. Kasi baka nga po, we ask wrongly.
baka mali po yung paraan natin ng paghingi sa Kanya. Baka po mamaya hinihingi natin para lang tinatawag natin simple motives. Baka po iba yung motibo natin sa paghingi sa Panginoon. Kaya hindi dumadating sa atin, baka iba yung balak mo pagka dumating sa hinihiling mo. Hindi po ba? Baka naman po masyadong ang dating sa Panginoon ay greedy. Greedy tayo. Masyadong, alam mo na, yung makasarili. At saka yun nga po, sarili lang po natin ang naiaangat o naitataas doon sa mga bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo po, kung tayo hihiling sa Panginoon, dapat po mapagpakumbaba. Amen po? Mapagpakumbaba tayo. At yun po yung isang problema ng mga tao o ng mga ibang Kristiyano na kung bakit hindi dumadating sa kanila yung mga dalangin o yung mga hindi tinutugon ng Panginoon yung dalangin. Unang-una magsisimula yan sa simpleng dasal. Magdadasal tayo sa Panginoon. Doon natin, di po ba? Manalangin tayo sa Panginoon. Doon natin, lahat ng petitions natin sa Panginoon, padaanin natin sa dasal. Ang maya-maya, hihiling na yan. Lord, di ba? May supplication na, tinatawag. Lord, pwede po ba na ganito, ganun? Pwede po ba na ganyan? So, may pagpapakumbaba. Hindi dumating yung kanyang hiling. Hindi dumating yung kanyang Susunod na araw, magpe-pray yan, hindi na, iba na. Iba na tono ng pray niyan. Di po ba? Demand na. Di po ba? Lord, bakit naman hindi mo binigay sa akin yung hinihiling ko sa iyo last week? Di po ba? Last month, last year, nung birthday ko. Di ba? Parang may panunumbat. Di po ba? At ang kahuli-hulihan na matindi, parang nang ba-blackmail pa. Di ba? Lord, hindi na ako attend next year o next week pagka hindi dumating sa akin yung dalangin ko. Kasi ganito, ganun, di ba? So, ang Panginoon, tinuruan tayo na maging mapagkumbaba. Unang-una yung hinihinga natin, Diyos po yun. Hinihilingan natin Diyos yun. Hindi po natin alipin. Hindi po ba, tandaan nyo, hindi po natin alipin yung hinihilingan. Diyos po natin yun, Panginoon po natin yun. Kaya dapat, igalang po natin siya, at kung tayo ay dumadalangin sa anumang bagay, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Baka yun po yung minsan pagkukulang natin. Baka yung masyado tayong hindi humble yung ating heart pag tayo po ay humihingi sa Panginoon. Di po ba? Ikaw nga, kunwari, tatay ka o magulang ka, pagka ba yung anak mo humingi sa'yo na parang may padabog, matutuwa ka ba? Bibigyan mo ba? Di po ba? Kahit siguro maliit na bagay lang hinihingi sa'yo, kung humingi sa'yo parang abusado, matutuwa ka ba? Parang hindi, di po ba? Ganon din po ang ating Panginoon. Kung tayo dudulog sa Kanya na may mapagkubabang puso, mabuting kalooban, sabi po doon sa Matthew 5, lahat po nung blessed are you. Kung mababasa niyo po lahat ng pagpapala, lahat ng pagpapala ay nando na, bibigay ng ating Panginoon. At sabi nga po, blessed is a man who has yung poor heart o yung poor spirit. Yung mababang loob, siya po yung talagang pinagpapala. No? So, ganun po tayo. Hindi lamang po sa ating Panginoon, miski po sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Kung tayo may pangangailangan, maging mapagkumbaba tayo. Tayo po ang nangangailangan No? So, dapat sinasubmit natin yung ating sarili kasi nga, siya po yung ating Diyos at hindi po natin siya alipin, hindi po natin siya utusan. No? Ang Diyos po ay Diyos. Magpakailanman, hindi po natin siya pwedeng ibaba sa kanyang kinaroroonan, sa kanyang pwesto, hindi po natin siya pwedeng i-degrade. No? So tayo po ang aabot sa Panginoon para po makaabot tayo, kailangan po ang puso natin ay dalisay sa ating Panginoon. So iyan po isa pa sa mga problema. So sabi nga po niya, whatever you ask in my name, I will do. Hindi ibig sabihin na, hindi po ba, whatever you ask in my name, I will do. Hindi po instant yun. Hindi po pa pag nananalangin tayo, in Jesus' name, di ba? Sabi naman po, di ba? Sa kanyang pangalan, dumadalangin po ako. Hindi po instant. Hindi po ba? Hindi ko, pag sinabi mo, ayun na. Hindi po parang, tawag dito, parang magic word, yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi ko, in Jesus' name, although sinabi niya, tatanggapin mo, pero
Pag sinabi pong in Jesus name, ibig sabihin, lahat ng hinihiling mo, lahat nung dinadalangin mo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, dapat naaayon do sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Kailangan ano sa kanya, nando sa standard ng ating Panginoong Hesukristo. At yun yung mali nung marami, kaya baka yung dalangin natin, kaya hindi talaga dumarating. Kasi parang, hiningi ko siya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pero yung bang hinihiling mo, kung kanon, Lord, tatapos pa lang po ng Valentine's. At ang tagal na ng Valentine's Day na dumating sa buhay ko, wala pa rin dumarating na, alam nyo na, di po ba? Baka naman talagang hindi para sa iyo kasi nga, unang-una sabi ko nga, pwedeng sumagot si Lord instantly, pwedeng sumagot siya ng yes, no, at pwedeng maghintay. So, ang mahalaga sa atin, kahit hindi pa dumarating o hindi dumarating yung mga hiling natin, matuto tayong magpahinuhod, matuto tayong maghintay. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mahalaga kung yung hinihingi mo sa Panginoon na yun, compare do sa mga bagay na naibigay na pala sa iyo at meron ka. Hindi po ba? Baka naman mamaya, ang dami mong petition sa Panginoon, pero baka yun lang ang nakikita mo na parang wala ka. At nasisingle out mo yung sarili mo na parang, bakit hindi binibigay ito sa akin ni Lord? Baka may binigay naman sa iyo yung ibang bagay na parehas lang. Nakukumpara, baka mas higit pa yung naibigay sa iyo kaysa doon sa hinihiling mo. Amen po ba? So sana nauunawaan niyo po yung mensahe natin. At hindi nga magic word yung salitang Jesus name o Jesus pero napakapangyarihan po ng salita ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi po niya, hingin niyo ito sa aking pangalan. Pero nakadepende po yon sa puso o sa kalooban ng humihingi. Di po ba? So patuloy po tayo na naging dapat mapagkumbaba at yung hinihiling natin naaayon sa panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. Let us examine ourselves. Tanong natin sa sarili natin, minsan, worthy ba ako dun sa hinihiling ko? Di po ba? Karapat-dapat ba ako dun sa hinihiling ko? Baka naman mamaya, humihiling ka, let's say, humihingi ako ng sasakyan kay Lord, humihingi ako kasi kailangan ko sabi naman niya, pag kailangan mo ano man, bibigay niya sa iyo Baka mamaya naman, kaya ka humihingi hindi ka mabigay-bigay ng sasakyan, kasi in the end, may problema sa iyo. Di po ba? At baka kaya ka humihingi kasi baka nahihirapan kang mag-commute o nahihirapan kang magpunta sa ibang lugar o isang lugar kasi nga kailangan mo ng sasakyan. Pero tingnan mo, baka naman mamaya yung sweldo mo o yung kinikita mo dinadagdagan naman ni Lord para dun sa tinatawag na COLA o cost of living allowance. Kumbaga nadadagdagan naman yung pera mo. In short, meron ka naman pamasahe. Di ba? Hindi ka naman nagkukulang. Bumibigay naman ni Lord sa ibang paraan na hindi mo na kailangan siguro ng kotse kasi kaya mo namang mamasahero. Di ba? Merong ganun Ang akin lang, titingnan po natin yung ibang aspeto ng buhay natin na may pagpapala pala si Lord pero hindi ko lang nakikita. No? Yun yung problema natin mga Kristiyano. Maraming pagpapala si Lord pero hindi natin nakikita. At pagka hindi dumadating sa atin, parang sumasama ang loob natin, no? Kasi feeling natin, yun na ba kalooban ni Lord sa akin? Talaga bang hindi na ba darating sa akin to? Baka naman dumating sa iyo yung pagpapala na yan sa ibang paraan. Hindi nauubusan ang Panginoon ng pagpapala sa atin, no? Gaya ng sinabi ko sa inyo. At kung tayo man, alam niyo, nagkulang man tayo sa ating Panginoon, nagkulang tayo sa ating mga sa Kanya, sa paghingi at sa mga bagay na dapat ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi ibig sabihin yun wala ka ng dahilan, walang dahilan para humingi ka sa Kanya. No? Lalo tayong lumapit sa Panginoon kung tayo nagkukulang. Siya po ay Diyos na punong-puno ng awa. No? Punong-puno ng habag, punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya. Ang minsan nagiging problema natin, nakakalimutan lang po natin talaga
Nakakalimutan lang natin talaga. At pangalawa, yun nga po, yung paraan natin ng paghingi sa ating Panginoon, kakaiba. Medyo hindi po natin naayos yung ating sarili pagdating sa paghingi. Kaya nga sabi ni Santiago, kaya hindi kayo tumatanggap kasi yung paraan nyo ng paghingi. No? So siguro po, magkaroon po tayo ng maunawaan po natin yung ating maikling mensahe ngayong araw na to. At bago po ako magtapos, maikli lang po yung ating mensahe ngayong araw na to. Pero I hope nakatulong sa atin para tayo po ay magkaroon ng maunawaan natin kung paano ba talaga yung paraan para tayo humingi sa Panginoon. Bago ko po tapusin yung aking mensahe, meron po akong maikling kwento na i-share po sa inyo. Siguro po narinig na nung iba. Nabasa ko lamang po ito nung isang gabi. No? Si Moises daw po, hindi ito biblical, pero yung character po ay medyo biblical. Nung isang araw daw po si Moises, siya po ay papunta sa isang lugar para siya ay manalangin. Alam niyo man po si Moises, kinakausap na yung Diyos sa pamamagitan ng siya po ay nakikipag-usap sa Diyos. So isang araw habang siya papunta doon sa isang lugar para kausapin ng Diyos, may nasalubong siyang isang lalaking napakayaman. Sabihin natin, mayaman talaga siya. Kwento lamang po ito, it's a short story. So, nung nasalubong siya ng lalaking mayaman, tinanong siya, Moises, Ginoong Moises, saan ka po ba pupunta? Sabi niya, ako ay pupunta doon sa lugar na yon para kausapin ko ang Diyos. Mag-uusap kami ni Lord. Sige po, sabi ng mayaman, pwede po bang humiling? Ano po ba yan? O pakisabi niyo po ba, pwede po ba pakisabi niyo kay Lord na marami na akong natanggap na pagpapala sa buhay. Pwede ba hintunan niya yung tinatanggap kong pagpapala sa kanya? Wow! Hindi po ba? Meron kayang ganon? Yung talagang sabihin mo na sa dami ng pagpapala mo, sabihin mo na, pwede ba sabihin mo kay Lord na ihintunan niya yung pagpapala niya sa akin? Meron kayang ganon? Hindi po ba? Parang hirap, ano? So, along the way, papunta na siya, meron naman siyang nasa lubong na pulubi. So, mapakahirap naman talaga. Napakahirap talaga. So, ang tanong naman ng Ginoong Moises, saan ka po ba papunta? Ay, papunta ako dun sa isang lugar na yon para kausapin ko si Lord. Ganun po ba? Pwede po bang pakisabi nyo kay Lord na pagpalain naman ako? Hindi po ba? Ako naman yung tumanggap ng pagpapala sa kanya kasi wala siyang kadamit-damit kundi yung kapirasong tela na parang bahag. Ito na lang natitira sa akin. So ito na lang natitira sa buhay ko, kayamanan ko, ito na lang. Sabi niya ganun. Pwede po pakisabi kay Lord, ako naman pagpalain. Sige po, sasabihin ko. So nung matapos na si Moises nakausap ang Diyos, ang sinabi sa kanya, sabihin mo sa mayaman na para hinto ko yung kanyang pagbuhos ko ng pagpapala sa buhay niya o yung kayamanan para wag ko nang ibigay sa kanya, ihinto niya yung pagpapasalamat sa akin. So, yun ang kondisyon ni Lord. Para ihinto ko yung, sabihin mo sa mayaman, na para ihinto ko yung kanyang pagpapala, ihinto na rin niya yung pagpasabi niya sa akin ng thank you. O yung pagpapasalamat niya. So, yun ang kondisyon ng Panginoon. So, para naman doon sa mahirap, para naman dumating yung pagpapala sa kanya, pasalamatan naman niya ako. Di po ba? So, magkaiba, no? Para dumating yung pagpapala sa kanya, pasalamatan niya ako. So, ngayon, sinabi na ngayon. So, pagbalik niya, nasa lubong na naman niya yung dalawa. So, sinabi niya doon sa mayaman, mayaman, sabi ng Diyos sa'yo, para ihinto niya yung pagpapala sa buhay mo, lubayan mo na yung pagpapasalamat sa Kanya. Alam niyo, sabi ng mayaman, alam niyo po, hindi ko po magagawa yun. Kasi po, kahit na wala ako, at kahit ngayong meron ako, hindi ko po magagawa na pasalamatan ng Panginoon. Amen. Napakaganda, di po ba? Hindi ko po pwedeng hindi pasalamatan ng Panginoon kahit wala ako. So dumating naman yung mahirap o yung pulubi. O ano po bang sabi ni Lord sa akin? Ang sabi sa iyo,
para pagpalain ka, o para simulang dumating yung pagpapala sa buhay mo, simulan mong pasalamatan siya. So magbaliktad, di ba? Simulan mong pasalamatan siya, dadating sa iyo pagpapala. Alam niyo ang sabi ng pulubi? Wala naman akong dahilan para pasalamatan ang Diyos eh. Sabi niya ganoon. Wala akong dahilan para pasalamatan siya. Pulubi nga ako eh. Sabi niya ganoon eh. Ito na lang ang natitira sa akin na Imagine nyo, walang dahilan para pasalamatan ng Diyos. Alam niyo pagkaraan sabihin niya yon, humangin ng malakas, malakas na malakas, at tinangay pa ibangin na. Hindi na niya nakita. So ang aral doon mga kapatid, ang sabi po sa Bible, pag tayo ungrateful sa ating Panginoon, o kung tayo grateful, mapagpasalamat sa ating Panginoon, kung anong meron tayo, dadagdagan pa niya. Amen? Nasa Bible po yan. Yung meron na, dadagdagan pa kung tayo po ay mapagpasalamat sa ating Panginoon. At kung tayo ay merong kukonti at hindi tayo mapagpasalamat sa Panginoon, kukunin pa niya yun. Nasa Bible po yun. Sabi po sa Matthew 13, sabagat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan. Ngunit ang sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. No? So dapat po, gaya po ng ating topic, mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Hindi po pwedeng walang blessings. Meron pong binigay sa ating Panginoon. Sa atin ang Panginoon. Kaya lahat po ng bagay, maliit, marami, konti, pagpasalamat po natin sa ating Panginoon, sa ating buhay. Kasi siguradong meron po tayong tinanggap na blessings. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Taas po natin yung ating mga kamay. Sige po. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa oras na pinagkaloob niyo upang kami ay makapag-aral ng iyong salita sa maikling panahon, Panginoon. Salamat dahil hinipo mo niyo po kami, ang aming mga puso, Panginoon. At nawa po, Panginoon, marami kaming natutunan sa maikling mensaheng ito. Lord, sa oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba. At patuloy po kaming dumadalangin, Panginoon, na kung ano man po yung mga pangangailangan namin sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo na pangangailangan namin sa oras na ito, hindi po yung kahapon, hindi po yung para bukas, yung pangangailangan ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon, ay itinataas po namin. Kami po ay nagpapakumbaba at kami po ay dumudulog sa oras na ito. Kasi ikaw lamang po, Panginoon, ang nakakabatid ng puso namin, ang laman ng puso namin. At kung ano yung mga bagay na nakikita mo sa amin sa oras na ito, ay amin pong pinapaalam sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, may mga kapatid po kami, o maaring ako, maaring sino man sa oras na ito ay may pangangailangan sa iyo. Lord, ikaw po ang nakakabatid ng mga pangangailangan ito. Sa oras na ito, Panginoon, umaasa kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Gaya ng sinabi mo sa iyong salita, kami ay lalapit sa iyo. Kami ay dudulog sa iyo ng may lakas ng loob. Kasi alam po namin na ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa. Hindi man namin sabihin, Panginoon, hindi man namin ipahayag, Panginoon, pero alam mo yung pangangailangan ng bawat isa. Lord, kung meron man po dito na nangangailangan ng instant healing, kaya mong ibigay yun, Panginoon, sa mga oras na ito. Meron po tayong mga kapatid na talagang matagal nang dumadalangin para sa kanilang mga sakit karamdaman, para sa kanilang mga nararamdaman sa kanilang mga katawan, na patuloy na nagpapahirap sa kanila upang hindi makaganap sa kanilang mga obligasyon, unang-una sa Diyos, obligasyon sa kaniyang mga mahal sa buhay, sa kaniyang kapwa.
Lord, batid mo ang laman ng puso ng bawat isa, lalo-lalo na Panginoon, yung patuloy na humihiling sa iyo o dumudulog sa iyo. Lord, patawarin mo po kami kung kami man po ay naging arrogante, kung kami man po ay naging hindi maayos sa pagtawag sa iyo, dahilan para hindi namin matanggap yung mga biyaya mo na pinagkakaloob o dapat ipagkaloob mo sa bawat isa. Patawarin mo po kami at turuan mo po kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba sa lahat ng bagay na hinihingi namin sa iyo, sa lahat ng bagay na pangangailangan namin, na dinudulog namin sa iyo. Turuan po kami na magkaroon ng mapagkumbabang puso. Dahil alam namin na kung kami hindi mapagkumbaba sa iyong harapan, hindi po kami karapat-dapat sa iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga araw, sa mga panahon na kung saan naranasan namin ang biyaya mo. Maliit na, malaki, pinagpapasalamat namin. At patawarin mo kami, Panginoon, kung nakalimutan man namin o nakakalimot kami dun sa mga biyaya na tinatanggap namin sa iyo, na hindi namin na ipagpapasalamat. Patawarin mo po kami, Panginoon. Turuan mo po kaming maging mapagkumbaba sa iyong harapan, lalo-lalo na, Panginoon, sa tuwing kami ay dudulog at lalapit sa iyo. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy na iniingatan mo, patuloy na yung binibigyan ng pagkakataon upang makapagbago, upang lalong makalapit sa iyo. Turuan mo po kami maging mabuti, Panginoon. Turuan mo kami maging masunurin sa iyo, Panginoon. Habang kami ay tumatanggap ng iyong biyaya, ma-appreciate namin, Panginoon, lahat ng ito na nagmula sa iyo. Gaya ng sinabi mo, ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa iyo. Kaya sa araw na ito, yung mga pangangailangan namin, sa oras na ito, dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Kalooban mo na tanggapin namin to, Panginoon. Kalooban mo rin na hindi namin patanggapin ito, Panginoon. Gayon pa man, nagpapasalamat kami. Sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin. Dahil muli, naranasan ka namin sa araw na ito at magpapatuloy ang aming karanasang ito hanggang sa susunod na linggo na aming pagkakita. Salamat po, patnubayan mo po ang bawat isa, gabayan mo po kami, Panginoon, at ingatan sa lahat ng aming gagawin sa buong linggong ito. Lord, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ay tanging sa iyo lamang. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po.